Yung isa sa bagong meme ngayon sa Twitterverse yung hinahabol ni Chet Holmgren si Dereck Lively nung nasa 3 minutes mark ng last quarter. Intentional ipapaul ni Holmgren si Lively nun. Pati yung mga ka-teammate ni Lively nagtaka kung bakit siya tumatakbo at hinahabol ni Holmgren. Sabi nga ni Gafford, parang pusa at daga yung nangyari. Ang sinabi ni Lively nun, sinusubukan kasi niyang tumakbo para magkaroon ng opening sa loob. Nung hinabol siya ni Holmgren, nagtaka din si SGA at nawala yung tingin kay Kyrie na dito naman siya sumugod at ipinasa naman kay PJ Washington. Nagkaroon naman talaga ng opening nun. Sinabihan din ni Kyrie na tumigil sa pagtakbo si Lively at i-embrace yung moment. Prior kasi sa 3 minutes mark, 4 ang lamang ng Dallas, possession pa nila. Nasa 1 out of 4 sa linya sa 4th quarter bago nangyari yung kay Holmgren at kay Lively. Pumasok yung 2 free throws ni Lively bago siya na-foul ulit ng sumunod na possession. 3 lang ang lamang ng Dallas nun dahil sa 3-point shot sa kabila ni Isaiah Joe. Sa free throw line, pumasok ulit yung 2 free throws ni Lively at 4 out of 4 siya sa last 3 minutes. Dito na siya tinigilan ng OKC at may total siyang 12 points, 8 rebounds at 8 out of 12 sa free throw line. 5 out of 4 pa siya sa 4th quarter. Yung 4 points sa free throw line ni Lively sa last 3 minutes, isa yon sa nagpa-secure ng game sa Dallas bukod pa yung dagger ni Kyrie. Sa pagitan ng 6:23 at 3:06 mark ng last quarter, isang field goal lang ang nagawa ng Dallas noon. Samantalang yung OKC nakakapagpasok ng field goal, nakadalawa o 3 sila doon. Kaya nakakapagtaka kung bakit intentional nilang ipa-foul yung player ng Dallas ay hindi rin naman nakaka-field goals basta-basta, nasa 3 minuto pa. May 2 sa loob na worst free throw shooter para sa Dallas, si PJ Washington at si Dereck Lively. Nasa 52% yung dalawa. Sa pagitan nilang dalawa, si Washington wala pang free throws pero mainit sa game. Meron 27 points at 5 out of 12 sa 3-point area. Obviously, hindi mo siya ipa-foul talaga based sa stats na yon. Dito naman piniling si Lively ang intentional na i-foul dahil rookie. May chance nakakabahan siya at kapag nag-mintes, nag-stop ang OKC doon sa oras na hindi nakascore ang Dallas. Yun ang isa sa mga desisyon na ginawa ng OKC na crucial sa kanila. Mahaba pa yung oras, binigyan nila ng libreng puntos yung Dallas. 4 points lang ang lamang sa 3 minutes mark. Make or miss sa Dallas ang possession na yon. Ayon din kay Lively, parang nainsulto siya sa ginawa ng OKC na hack a Lively. Akala siguro ng OKC dadagain si Lively. Base pa sa stats, sa pagitan ni PJ Washington at ni Lively na nasa 52% sa free throw area, nakakamintis kasi si Washington sa unang sabak niya sa free throw line. Hindi naman lagi pero majorities ng free throws niya. Kaya nakakapagtaka na ang OKC sinubukan agad ang hack a Lively ay mahaba pa yung oras. Hindi naman si Ben Simmons yan. Si Kyrie sinabihan niyang i-knock out yung 2 free throws at maging confident at komportable dahil titigilan si Lively i-foul ng Thunder. Minaliit ng OKC yung rookie ng Dallas ay ang laki-laki nun. Meron din naman silang rookie sa kabila na nag-i-struggle pa sa playoffs. Si Luka sa game meron 22 points, 15 rebounds at 5 assists. May injury siya sa tuhod, mukhang nadagdagan pa ng isa after ng game. Sinabi niyang sumasakit na naman yung mga injuries niya. Si Kyrie 22 points, 8 doon ginawa niya sa last quarter. Nung game 2, nasa 5 points lang siya nung second half. Nakapag-adjust ang Dallas noon sa defense ng OKC. Hindi naman babaguhin ng OKC yung depensa nila kay Luka. Sa 9 games so far ni Luka sa playoffs, meron lang siya doon 3 games na umiscore ng 30 or more points. Mas konti ito kumpara sa nakaraang taon na naglaro siya sa playoffs na 6 out of 9 meron siyang 60 or more points.